Madali bang maghanap ng trabaho sa New Zealand? Based on my experience, hindi naging madali ang lahat. Pagdating ko sa New Zealand, ang unang goal ko, makahanap kagad ng trabaho. Mataas ang kumpiyansa ko na makakahanap ako just because I have my 18 years work experience sa Pilipinas, Taiwan at Japan. Pero panis ang 18 years work experience na yan dahil may catch, may condition ang visa ko. Kinakailangan makahanap ako ng accredited employer at median wage ang offer. Ang dami kong in-applyan, dami ring tumawag, pero lagi akong ligwak. Hindi dahil kulang ako, kundi dahil hindi ako swak sa visa condition ko. Ang sakit sa ulo at sa puso. Hindi siya simpleng job hunting lang. Pressure agad kasi weekly ang bayarin dito. Renta ng bahay, bills, pagkain, lahat takbuhan. At ang masakit, isa lang ang may trabaho sa amin ng asawa ko na mga panahong yun. Hanggang dumating ang isang araw, may tumawag. Nagpa-assessment sila. Sa New Zealand, ang assessment ay kadalasan tawag sa interview o skill test para makita kung fit ka sa trabaho. Sobrang hopeful ako kasi mukhang okay ang company. Pero ang ending, hindi rin ako natanggap kasi temporary role lang ang hiring nila nun. Kailangan daw full-time para masunod ang visa condition ko. Siyempre ang lungkot. Pero kahit rejected ako, may nakita akong maganda. Yung company na yon sobrang solid. Nakita ko kung gaano kaganda ang culture ng company. Ang benefits, ang workplace, lahat swak. Sabi ko sa sarili ko, babalikan kita. Pangarap kitang workplace. Malungkot syempre dahil hindi ako natanggap. But I have to move on. Kahit nahihirapan ako, nag-apply pa rin ako. Kahit ubos na yung confidence ko. Kahit ramdam ko na yung lungkot at kaba tuwing wala namang good news everyday. Life must go on. Ika nga. Nag-apply ulit ako sa iba. Kahit paulit-ulit akong nare-reject. 100, 500, o hindi ko na mabilang na rejection. Like minsan, nawawalan na ako ng gana. Pero pinipilit ko pa rin. Andito na ako susuko pa ba ako? Hanggang dumating ang isang araw. Tumawag yung dream company ko. Yung una kong pinuntahan. Pero this time, hindi na for temporary role. Permanent full-time na siya. Sakto sa visa ko. Sakto sa dasal ko. Sakto sa panalangin ko na Lord, kahit isa lang. Doon ko na-realize na kaya pala hindi ako binigay ni Lord nung una kong try sa company na yon kasi hindi pa yun ang tamang panahon. At hindi pa yun ang role na deserve ko. Ang binigay niya sa akin ngayon ay swak sa pangangailangan ko at sagot sa dasal ko. At eto pa ang twist. Nung nagsimula na ako sa dream job ko at nakakasahod na, biglang may tumawag ulit na 2 company na dati kong ina-applyan. Willing na silang ibigay sa akin yung position na ina-applyan ko sa kanila noon. Dahil nga due to my visa condition, hindi ako natanggap sa kanila ng mga panahong yun. Pero sabi ko, okay na po ako ngayon. May trabaho na ako at maraming salamat po. Napaiyak talaga ako that time dahil napakasarap sa pakiramdam na dati parang wala ng pag-asa tapos biglang sunod-sunod. Kaya kung naghahanap ka ngayon ng work sa New Zealand o kahit saan, huwag kang susuko. Huwag kang mawala ng pag-asa because sometimes it's not a rejection, it's a redirection. At hindi lahat ng redirection ay masama. Minsan, redirection lang pala yan na papunta sa mas magandang plano. Dahil may hinahanda si Lord para sa'yo. Hindi lang basta trabaho, kundi yung para talaga sa'yo. Dahil patunay to na kapag ikaw ang para sa isang bagay, ibibigay yan sa tamang oras. God bless everyone! Bye!